If you open your Bibles with me, John chapter 5, verse 1 to 15. Sabay-sabay po tayo, verse 15. The man departed and told the Jews that it was Jesus which had made him whole. Pwede na po tayong maupo. Ang sabi ni King David, I was glad when they said unto me, let us go unto the house of the Lord. Isang katangian ng isang nagmamahal sa Diyos ay yung natutuwa siya, nagagalak siya kapag merong pagkakataon na pumunta sa church. Every time na bubuksan po natin ang pintuan ng simbahan na to para manambahan po tayo, dapat ang mananampalataya ay excited na makapag-church siyang muli. Amen? Natutuwa tayo dapat, nandun yung kagalakan natin na makakapag-church na naman tayo. Bukas, Sunday, ngayon pa lang, Sabado, nire-ready na natin lahat ng kailangan nating isuot, gamitin, gawin pagdating ng kinabukasan. Ganyan po ang ugali ng isang Kristiyano na nagmamahal sa Panginoon. Excited siya palagi kapag dumarating yung Sunday. Hindi yung parang napakabigat sa'yo, Sunday na naman bukas. Maaga na naman akong magigising. Pipila na naman kami sa banyo. Pagagalitan na naman kami ni pastor. Mainit na naman sa church. Ang daming nating nakikita na negative. Pero ang Panginoon, naranasan niya lahat ng pasakit. Lahat siguro ng mabibigat na sakripisyo, dinanas ng Diyos para sa atin. At ngayon, pagkakataon naman natin na makaganti sa Kanya. Maliliit na sakripisyo lang ang ginagawa natin. Huwag tayong mag-complain. Para sa Panginoon lahat yan. Amen? Alam nyo, napakapalad natin. Yung naunang mga iglesia noon, yung FIBC, nung nagsisimula, kwento ni Pastor Quezon sa Banaba, ang upuan nila, biniyak na kawayan. Yung upuan mo, 2 pirasong kawayan lang na ganyan, biniyak. Kapag uuwi ka, butas yung damit mo sa puwet. Kasi maiiwan sa pako yung tela ng suot mo. Kaya iniiwasan nila yung pako eh. Matigas, kawayan eh. Tapos, buhangin yung sahig. Kapag uuwi yung mga membro, puro buhangin yung bahay nila kasi dadalhin nila yung buhangin sa sapatos nila. Ang speaker nun, walang microphone, sisigaw lang siya. Tapos, walang aircon. Mapalad ka na kapag natapatan ka ng electric pan. Kahit mainit yung bugan yan, hangin pa rin, pero yung iba talagang malinsangan, nagpapaypay lahat. Mapalad tayo ngayon, amen? Pag alis mo ng bahay mo, sasakay ka ng sasakyan mo, naka-aircon ka. Pagbaba mo dyan, semento aapakan mo. Pagpasok mo, tiles, talagang hindi ka naaapak sa lupa. Pagpasok mo sa church, naka-aircon tayo. Maliwanag. May microphone tayo. Ang gagaling ng mga choir. Amen? Kahit hindi kayo naniniwala, umeme naman kayo. Tapos, ang gaganda ng boses ng special number. Parang hindi kayo kumbinsido ah. Ibig ko sabihin mga kapatid, we have all the privileges binigay ng Panginoon sa atin. And we don't have any reason not to be faithful. Nakakahiya tayo kung hindi tayo magtatapat sa Panginoon sa lahat ng pagpapala na ginawa ng Panginoon sa atin. Of all the people in the world, we are the most privileged. Spoiled nga tayo eh. Kaya wala tayong dahilan para hindi magtapat sa Panginoon. Ang ating tema for this month is Be Joyful. Ano ba sa Tagalog yan? Maging masaya, maging maligaya, magalak ka, be joyful, embracing the joy of life. Tinitingnan ko itong mga nakaraang mga panahon. Parang sabi ko, napakahirap yatang gumawa ng mensahe para sa tema, Be Joyful. Kung marami sa atin
ay may mga mabibigat na pinagdadaanan sa buhay. Paano ka nga namang magiging masaya kung may sakit ka? Kung parating na yung Bombay, naniningil, yes, parating yung Bombay, sisingilin ako. Meron bang ganun? Maligaya ka, may maniningil ng utang sa'yo? Naputulan ka ng kuryente, buti na lang, naputulan kaming kuryente, yes! Meron bang ganun masaya, naputulan ka ng kuryente? Nawala yung wifi. Naku, marami mababaliw. Marami dito, hindi kayang mabuhay kapag wala wifi. Nag-brown out, hindi gagana yung mga electric fan at saka mga aircon. Maraming magko-complain. Paano tayo magkakaroon ng katuwahan sa puso sa dami ng mga problemang pinagdadaanan natin sa buhay? Kaya I have decided na bago natin talakayin yung rejoice na sinasabi ni Apostle Paul sa book of Philippians, sa Thessalonians, rejoice evermore. Maraming beses niyang sinasabing magalak tayo, magalak tayo, magalak tayo. Pero itong mga pananalita ni Apostle Pablo na sinasabi niyang rejoice were written during the time when he was in difficult moment. Book of Philippians was written when he was in prison. Nakakulong siya. And yet he was able to say, rejoice. And I say again, rejoice always. Lagi kang magalak. So ngayong umaga, I would like to bring a message with you. Regardless of your problem, regardless of the burden that you carry in your heart, I would like to bring a message entitled, How to Live Above Your Circumstances. How to live above your circumstances. Papaanong mabuhay na aangat ka sa iyong sitwasyon sa buhay. Nakikita ko yung mga pagmumukha ninyo para sinasabi niyong, Pastor, huwag niyong tatagalan. Matagal po itong mensaheng ito. Normally, I only preach a 3-point message, pero ngayon, 4 points po ito. 10 minutes ang bawat isa, 30 minutes yung introduction. So, nasa introduction pa lamang po tayo. Ipakita mo nga, Jonas, yung picture natin. Can you give me an idea about this picture? Anong nakikita nyo sa picture na yan? Yan po ay ibon na nagduduyan. Tama po ba? Nakikita nyo? Ibon po ba yan? Ano po nakikita nyo? Windmill. Okay. Pagkatapos, merong lalaki na, ano ginagawa ng lalaki? Ha? Sabi na siguro nila, pinapaandar. Ginawa niyang kubota. Pinapaikot niya yung windmill. Okay? Ngayon, ito yung puzzle dyan. There's a riddle. Yung windmill, umiikot siya dahil yung lalaki, pinapaikot niya. Tama? Or, yung lalaki umiikot dahil yung windmill ang nagpapaikot sa kanya. Alin ba ang tama doon? Sinong nagsasabing, Pastor, yung lalaki, pinapaikot niya yung windmill? Let's divide the house. Sinong ganun? O yun, yung pinapaandar daw. Sino nagsabing yung windmill ang nagpapaikot doon sa lalaki? Mas marami nagtatas ng kamay. Sinong hindi magtatas ng kamay? Kahit ano sabihin ko. Hindi pa rin nagtatas ng kamay. Sa buhay natin, minsan ganito yung senaryo natin. Either yung sitwasyon mo sa buhay ang kumokontrol sa'yo. Or ikaw ang kumokontrol sa sitwasyon mo sa buhay. Most people are directed and dictated by their situations in life. Yung tipo bang pinanganak ka sa mahirap na pamilya at pagkatapos tanggap mo na yung realidad ng iyong sitwasyon. Mahirap kami, mga magulang ko mahirap,
Mga kapatid ko, nagsipag-asawa, mahirap din silang lahat. Most likely, magiging mahirap din ako sa buhay. So, niyakap mo na yung nakagisan mong sitwasyon. Pinabayaan mong yung sitwasyon mo sa buhay ang magdikta ng magiging kapalaran mo sa buhay. Ibig sabihin, kung titinan po natin yung picture na to, yung windmill ang nagpapaikot dun sa lalaki. Yung sitwasyon ang nagpapagalaw sa kanya. Or meron namang mga tao that they will defy their situation. Pinanganak silang mahirap pero lalaban siya para iwan niya yung sitwasyon na yun. Magsisikap siya sa buhay para hindi siya manatiling mahirap. Yun yung klase ng tao, kung titingnan natin yung picture na to, siya ang magpapaikot sa windmill. There are those people who will dictate their destiny. But there are those people who will let destiny dictate their life. Kapag ang tao, hinahayaan niyang ang sitwasyon niya ang magdikta ng magiging kapalaran niya, he will live a disappointing life. Maraming mga tao ngayon, disappointed, stressed, depressed, pressured, because they let the situation control their life. But let me tell you this. The Bible asks us to trust God. And His promises to direct our path. At meron tayong Diyos willing baguhin ang buhay natin. Liban na lang kung gusto mong manatili kang ganyan sa buhay mo. Dito sa passage sa binasa po natin, merong isang lalaki na merong sakit. Doon sa Jerusalem, pumunta ang Panginoon and He went by the sheep gate. Sheep gate ang tawag doon sa gate na yun sapagkat doon pinapadaan yung lahat ng mga sheep na sinasacrifice sa temple. Kaya siya tinawag na sheep gate. And by that gate, there is a pool. At tinatawag yun na sheep pool. Pero yung passage sa binasa natin, tinatawag niya na pool of Bethesda. Sheep pool or pool of Bethesda, it's the same pool. And on that pool, ang sabi ng Bible, there is a season na merong bumababang anghel at ginagalaw niya yung tubig ng pool. At pagkatapos na gumalaw ng tubig ng pool, ang kahit na sino man na unang aapak dun sa pool, kahit anong karamdaman meron siya, gumagaling siya. Yun po ang sabi ng Bible. Now, that is too good to be true. It's hard to believe. But in the Bible, there are unusual healings na nangyari. Merong mga pinagaling ang Panginoon sa Bible in different situations. Pero hindi po muna tayo pupunta doon. Gusto ko pong makita po muna natin dito. Nung tanungin ng ating Panginoon yung lalaki na to, nandun, naghihintay, na gumalaw yung tubig para makipag-unahan siyang lumusong doon sa pool. For 38 years, ang sabi ng Bible, laging merong nakakauna sa kanya. So, it is an indication na merong kinalaman sa kanyang paa. Sa kanyang paglakad, yung kanyang kapansanan, kung kaya't lagi siyang nauunahan. At nung makita siya ng Panginoon, ang sabi niya, "Wilt thou be made whole?" Gusto mo bang gumaling? That is an absurd question. Sino naman ang tao ang may sakit, ayaw niyang gumaling? Of course, the obvious answer is yes, gusto niyang gumaling. And yet, bakit tinanong pa rin ng Panginoon ang lalaking ito kung gusto niyang gumaling? Sapagkat merong mga tao na sa kanilang kalagayan sa buhay, naging komportable na sila. Itong taong ito, may kapansanan, ang kinabubuhay niya ay yung panlilimos na lamang. Hindi niya kailangan maghanap buhay, hindi niya kailangan magbanat ng buto, hindi niya kailangan magtrabaho, kakain siya sapagkat maraming naaawa at maraming nagbibigay sa kanya. Nakikisimpatya sa kanya.
Day in, day out, may nagbibigay sa kanya ng makakain niya. Ang sarap ng buhay niya actually. Nakaupo lamang siya. May mga magbibigay ng pagkain sa kanya, buhay siya kahit wala siyang gawin. Kung tutuusin, napaka-komportable na ng buhay niya. Kung kahit ang sabi ng Panginoon, gusto mo bang gumaling? Bakit? Kasi kapag gumaling ang taong ito, wala nang maaawa sa kanya. Wala nang magbibigay ng limos sa kanya. Wala nang siyang makakain. So para mabuhay, kailangan niyang magtrabaho. Kailangan niyang magbunot ng buto. Iiwan niya yung kanyang comfort zone. Magtatrabaho na siya ngayon. There is that tendency na ayaw niyang magtrabaho. Doon na lamang siya. Nanlilimos. Komportable na yung buhay niya. So the Lord asked him, gusto mo bang gumaling? Will thou be made whole? Alam niyo, minsan sa buhay natin, marami sa atin, naging komportable na sa nakagisa nating buhay, to the point na ayaw na nating magbago yung sitwasyon natin. Tanggap na natin yung sitwasyon natin. Ganito na lamang ako, okay na ako dito. Sapagkat kapag merong nagbago sa buhay mo, mawawala ka sa iyong comfort zone. May mga magbabago, may mga kailangan kang ibahin sa buhay mo. But generally speaking, there are people who wanted to live above their circumstances. Gusto nilang umangat sa kasalukuyang sitwasyon nila sa buhay. And how to live above your circumstances. Number 1, be prepared for a change in your life. Be prepared for a change in your life. Ang sabi sa verse 7, the impotent man answered him, Sir, itong sagot niya sa tanong ng ating Panginoon, I have no man. Walang tutulong sa akin. When the waters troubled, to put me into the pool. But while I am coming, another steppeth down before me. Parang meron siyang insinuation na sinasabi niyang walang tutulong po sa akin. Now, that is an excuse in most cases. Excuse po ng maraming mga tao na ginagawa niyang dahilan yung nasa kapaligiran niya. Hindi sana ako maglalasing kung yung asawa ko mabait sa akin. Hindi ko sana gagawin ito kung mabuti sa akin itong mga anak ko. Magiging honest ako sa trabaho ko kung mabait yung kumpanya sa akin. Parang yung kasalukuyang sitwasyon natin, isinisisi natin sa kapaligiran natin. At ayaw natin na mabago yung kasalukuyang sitwasyon natin. We don't want changes. According to a study made by Nielsen, Nielsen is a global leader in audience insight, data, and analysis. According to their study conducted to women of 21 developed countries. Ito yung pag-aaral na ginawa nila sa mga kababaihan. 21 developed countries, napakadami po niyan. At nakakagulat po yung resulta ng kanilang pag-aaral. Yung pinaka-stress na tao daw sa buong mundo are the Indians. Sila daw ang pinaka-stress na tao sa buong mundo. 87% of Indian women live under stress. 87, that is almost 9 out of 10. Sa bawat 10 mga kababaihan, 9 daw sa kanila stress. Isa lang ang hindi. So dito, sa bawat 10 babae, 9 stress. Isa lang ang hindi. Sa bawat 10. So kung 100, 90 stress, yung 10 hindi. Kaya yung mga Indian daw ang pinaka-stress na tao sa buong mundo. Pastor, paano naman ng mga Pilipino? Doon sa stress test na ginawa nila, of the 21 countries, number 1 po ang India, number 21 po ang Philippines. Pinagtatakan nila ito. Ang Pilipinas, ang pinaka mahirap na bansa sa Southeast Asia.
Pero, nasa pinakamababa siyang stress level. Why? Tingnan niyo po yung mga katabi niyo tapos ingitian niyo. Yan po ang dahilan kung bakit. Kahit wala tayong pera, nagagawa nating ngumiti. Nagagawa nating tumawa kahit mahirap ang buhay natin. Kaya ang Pilipinas, nandun po siya sa pinakamababa na stress level. Every year, meron pong dumarating na average 28 na bagyo sa Pilipinas. Mga bahay nawawasak, binabaha, nilulubog, lahat yan nangyayari. Pero right after the storm, magbibilang ka lang ng 1, 2, 3 araw, tatayo uli ang Pilipino. Ganun tayo katatag sa buhay. The most strong people are the Filipinos. Kaya kinagigiliwan tayo. Ngayon, yung isang organization, the Economic Time, ay gumawa din ng kanilang survey. 46% of the workforce of India live under constant stress and pressure. Yung stress is a permanent feeling na meron kang kailangang gawin pero hindi mo magawa. That is stress. While pressure, meron kang kailangan gawin pero may hangganan. Meron kang due date. Meron kang kailangang task na dapat mong matapos in 3 days, pero alam mong hindi mo matatapos ito ng 3 araw. I need 5 days to finish it, but you only have 3 days. Pressure. 46% of workforce of India live under constant stress and pressure. 43% have high BMI. What is BMI? Sino nakakalam? Body mass. Anong ibig sabihin nun? Body mass index. Body mass index is the weight of the body in proportion to square meter of height. Halimbawa ako, 5'5" ang aking height. 5'6" ako ngayon, plus 1 inches na takong. Tapos ang aking timbang is 68 kilos. Ngayon, yung mga nasa medical field, sabihin nyo sa akin, tama ba yung timbang ko sa aking height or kulang or sobra? Mataas. Ibig sabihin, kung titingnan nyo ako, ang ganda ng pangangatawan ko, di ba? Pero I am considered obese. Overweight po ako. At least on my height, ang timbang ko dapat 60 to 65 kilos. Pero sobra ako ng 3 kilos. So kailangan ko mag-workout. Kailangan ko mag-exercise. Kailangan kong tumakbo ng at least 8 to 10 kilometers a day. Ngayon, according to the study made by the Economic Times, 43% of people have high BMI. Obese. 43%. Mataas po yun, mga kapatid. 30% have hypertension risk. This is a data conducted by a reputable organization showing us that people live under constant stress and pressure. No wonder napakarami pong mga sakit na lumilitaw. Because of the current situation that most people in the world live in. Ngayon, merong isang karakter sa Bible, itong pag-aaralan po natin, the man with an infirmity for 38 years who live above his circumstances. So number 1, be prepared for a change in your life. If we want to live above our circumstances, we must be prepared for changes in our life unless kontento ka na sa kasalukuyang
kalagayan mo. Meron pong mga unusual healings na ginawa ang Panginoon sa Bible para lang ipakita natin kung gaano katotoo na yung pool na yon ay meron siyang kapangyarihang magpagaling. The healing of Naaman by washing in the Jordan River. Sabi ni Naaman, merong maraming mga ilog na mas malinis kaysa Jordan River. Bakit dito ko kailangan maglublob? Sabi ng kanyang katiwala, pag sinabi ng lingkod ng Diyos, maglublob ka doon, naggagaling ka doon, hindi mo ba susundin? So pumunta siya sa Jordan River, he dipped himself 7 times, and after the 7th time, umahon siya, yung kanyang ketong nawala, gumaling siya. That is unusual healing in the Bible. Si Elisha nung namatay siya, nilibing. Yung paglilibing nila ng tao noon ay hindi nagukay sa ilalim ng lupa. Sa mga kuweba, nililibing yung mga tao. Nilibing si Elisha na agnas, buto na lang natira. Dumating yung time, merong isang tao na ililibing on that same tomb. Pinasok yung bangkay. Nung nadikit yung bangkay na yun sa buto ni Elisha, nabuhay yung bangkay na yun. It was an unusual miracle in the Bible. Si Peter, nung naglalakad siya, at yung nadadaanan ng kanyang anino, gumagaling yung sakit nila. Unusual healing in the Bible. Si Apostle Paul, in the book of Acts, yung mga aprons at mga panyo na dinadampi sa kanya, tapos ikukuskus nila sa kanilang karamdaman, gumagaling sila. Pastor, saan yan? Acts chapter 19 verse 11 and 12. Basahin nyo. Handkerchief and apron. Na dinadampi sa kanyang katawan. These are among many unusual healings done in the Bible times. So, hindi malayo na yung Pool of Bethesda ay meron din kapangyarihang magpagaling ng karamdaman. The Bible itself testify that there is a season, an angel bumababa at ginagalaw niya yung tubig na yun, gumagaling sila. Ngayon, ano yung alibay ng taong ito? Sir, I have no man. Walang tutulong po sa akin. As if ayaw niyang magkaroon ng changes sa kanyang sitwasyon. If you want to live your burdens in life, be prepared to have some changes in your life. Meron pong isang lalaki, nung panahon po ng digmaan yung kanilang presidente, ay nag-declare ng compulsory draft ng lahat ng mga kabataan sa army. When you reach age 18 years old, lahat ng lalaki, pag nag-18 years old, compulsory na sumali sa army. In fact, sa ibang mga bansa hanggang ngayon, ginagawa pa rin nila yan. You are required to give 2 years sa army kapag nag-18 ka na. After 2 years, nasa sayo kung gusto mong ipagpatuloy yung career mo doon or gusto mong iwan yung army at magkaroon ng ibang career. Itong lalaking ito, the name was not given. He wanted to join the army, but he does not want the rigorous training of the army. So nung mag-18 years old na siya, alam niya malapit na yung drafting sa kanya, pinabunot po niya lahat ng ngipin niya. Para maging unfit siya sa military duty. Ang gusto niya, magkaroon lamang siya ng ranggo at sa opisina lang siya magtatrabaho. Ayaw niya sa field. Pinabunot niya lahat ng ngipin niya. He was drafted. Gusto niya maging army pero ayaw niya yung training. During the physical exam, it was discovered that this young man is flat-footed. Na-disqualify siya sa army. Hindi yung kawalan niya ng ngipin ang dahilan, kundi yung pagiging flat-footed niya. Kaya na-disqualify siya sa army. He does not want the changes in life. He wants the position. He wants the prestige. Gusto niya yung posisyon. Gusto niya yung napakagandang paningin ng mga tao kapag army ka.
Pero yung training, yung pagdadaanan, ayaw niya. Church, if you want to live above your circumstances, accept the fact that there will be changes in your life. Merong mga pagbabago na mangyayari sa buhay po natin. Number 2, take responsibility for your life. Learn to take responsibility for your life. Anong ginawa ng taong ito? Ang sabi niya, walang tutulong sa akin. Kapag ako ay lulusong na sa tubig, merong nauuna sa akin. Nauunahan ako palagi. That is another excuse in life. Hindi natin nakikita yung sarili natin na tayo yung main cause, main reason kung bakit ganito yung kalagayan natin sa buhay. Of course, hindi natin matatanggal yung upbringing natin, yung environment natin. Merong contribution yan sa kasalukuyang kalagayan natin sa buhay. Kung paano kang pinalaki, yung environment mo, yung mga kaibigan mo, kung saan ka nag-aral, merong mga contribution yan sa iyong kasalukuyang sitwasyon. But don't forget the fact you made decisions for your life. And sometimes kapag nagkamali tayo ng desisyon, ang may kasalanan, sila. Kapag magandang decision mo, ang nag-decide, ikaw. Ibinibintang natin palagi yung sisi sa ibang tao. Listen, some of the world's best people had terrible past. And yet, they succeeded in life. But some of the world's privileged people are a complete failure because they do not want to take responsibility for their life. When I say privileged people, anong ibig ko sabihin? Pwede ba tayong tumayo lahat? I would like to drive a point sa inyo para maintindihan niyo to. Lahat po ng mga nakapagtapos ng college dito, maupo na. Kung buhay pa yung parents mo, both parents, pwede na maupo. Kapag yung bahay na tinitirhan nyo ay sa inyo, hindi kayo nangungupahan, hindi pag-aari ng iba, pwede na kayo maupo. Itong mga nakatayong ito, they are considered not privileged. Kayo na mga nakaupo, you are the privileged people. Sige po, pwede na kayo maupo. Some people have great advantages compared to others. And yet, in spite of these advantages in life, some people still end up a failure in life. But there are people, in spite of their disadvantages in life, were able to live above their circumstances. Hindi ko mo pinanganak ka sa magandang pamilya, guaranteed na magiging maganda ang buhay mo. Hindi ko mo pinanganak ka sa mahirap na pamilya, kailangan mong tanggapin na magiging ganun na rin ang buhay mo. Learn to live above your circumstances by taking responsibility for your life. Kung ano man ang naging decision mo sa buhay, tanggapin mo na ikaw ang may gawa niyan. Ikaw ang may decision niyan. Pinili mo yan. Pangatawanan mo. Huwag mong ibaling sa iba ang sisi kapag hindi ka nagtagumpay sa buhay. Anong sabi ng Panginoon sa lalaking ito? Nung sinabi ng lalaki na wala pong tutulong sa akin, kapag ako'y lulusong na, may nauuna sa akin. Pero sabi sa kanya sa verse 8, Jesus saith unto him, Rise, take up thy bed, and walk. This is the moment in his life. He made the decision
hindi ko kailangang manatili sa kalagayan kong ito. Hindi ko kailangang makontento na namamalimos na lamang ako every day. Hindi ko kailangang mabuhay for the rest of my life na merong sakit. Sumunod siya sa panawagan ng Panginoon sa kanya. Sabi ng Panginoon, rise, take up thy bed, and walk. For almost 4 decades, nakaupo lang siya, nakabaluktot yung kanyang mga tuhod at mga kamay. But today, tumayo siya. Today, inunat niya ang kanyang mga kamay. Today, lumakad siya. Iniwan niya yung comfort zone niya. Sabi ng Bible, he was made whole. Gumaling siya. The man was paralyzed for 38 years. At ngayon, nagawa niyang maglakad muli at maging normal na tao sa buhay niya. It took him obedience from the Lord na siya ay gumaling. Si King William of Potsdam once visited a prison in England. And his intention is to grant pardon to the inmates na makikita niyang honest. So in-interview ang bawat inmate, they were given opportunities to talk to the king. At lahat ng nakakausap ng hari, they all claim wala silang kasalanan, inosente sila. Parang pumunta ka dito sa provincial jail natin. Pupunta ka dyan, majority sa kanila kapag tinanong mo, anong kasalanan mo, ba't ka nakulong dito? Napagbintangan lang po ako. Ilang beses na rin po kaming pumunta dyan. Dumalaw lang, hindi nakulong. At pag nakakausap namin yung mga inmates, lahat sila, ang sinasabi nila, napagbintangan lang. Ganito yung claim ng maraming mga inmates dito. But there is one prison, ang sabi niya, Your Majesty, I deserve to be here because I'm guilty of what I have done. Ang sabi ni King William, Officer, release this prisoner. This is the kind of citizens I want in my country. Honest. Pinalaya niya. Why? Because he learned to take responsibility for his life. Tinanggap niya kung ano talaga yung maling nagawa niya sa kanyang buhay. Mananatili tayo sa kalagayan natin sa buhay hanggat itinuturo pa rin natin sa iba yung sitwasyon natin. Ibinabaling natin sa iba yung sisi ng kinasadlakan natin. Church, learn to take responsibility for your life. Because God is willing to transform your life. Hanggat dinideny mo na wala kang kasalanan sa kalagayan mo sa buhay, God can never do anything for you. Alam nyo, ang isang taong may sakit, hindi siya magagamot hanggat hindi niya tinatanggap sa sarili niya na may sakit siya. Hanggat nasa denial stage pa rin ang tao na mayroong problema, hindi siya magagamot. You have to accept the fact that you made some mistakes in life. Number 4, don't forget God at all circumstances. Huwag mong kakalimutan ng Panginoon. Alam nyo, pag napakahirap ng sitwasyon natin, napakabilis nating tumawag sa Panginoon. Pag may pangangailangan tayo, napakadali nating manalangin sa Panginoon. And when God blesses us, napakadali din nating makalimot sa Panginoon. Hindi lang natin nakakalimutan ng Panginoon. Minsan, kinukuha pa natin yung credit sa naging achievement natin sa buhay. I did this kasi magaling ako. Kasi nakapag-aral ako, matalino ako, mahusay ako. Nakakalimutan nating ibalik yung credit sa Panginoon.
Para tayong katulad ng isang woodpecker. Yung woodpecker, nambubutas siya sa isang punong kahoy. Then, biglang kumidlat at tinamaan ng kidlat yung pinakapunong kahoy na binubutas niya. Yung punong kahoy nabiyak. Nagulat yung woodpecker. Lumipad siya. Makaraan ang ilang sandali, bumalik siya at may kasama siyang ibang mga woodpecker pa. Ang sabi niya sa mga kasama niyang woodpecker, "Look what I did." Ipinagmalaki niya na siya yung bumitak doon sa punong kahoy na yon. Samantalang hindi naman talaga siya. Woodpecker ba tayo? Na angkinin natin yung glory ng mga pagpapalang tinatamasa natin ngayon when in fact, it is God's doing. Kahit saang sitwasyon man ng buhay, huwag po natin kalilimutan ng Panginoon. Kung papaanong lagi tayong tumatawag sa Diyos in times of struggle, kapag may problema ka, umiiyak ka palagi sa Panginoon, and when God reach out to you, inahon ka ng Panginoon sa iyong kalagayan, inayos ng Diyos ang buhay mo, pinagpala ka ng Panginoon, don't forget God. Ibalik natin ang credit sa Panginoon. At mo lang ibabalik yung credit sa Kanya, ipahayag mo kung gaano kalaki yung pasasalamat mo sa Kanya. Otherwise, God will take it back. Kung hindi ka nag-mature sa experience mong yun, God will take it back and you have to start all over again. Mula sa baba. So church, how to be joyful in life? Learn to live above your circumstances. Then, you will discover true joy.